Narito po ang pinakahuling update sa lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, ika-15 ng Oktubre taong 2025. Sa kasalukuyan, mas lumalapit sa atin ang low pressure area na minomonitor. Huling namataan ito sa layong 1,506 na kilometro silangan ng Eastern Visayas, at makikita na ito sa may boundary ng Philippine Area of Responsibility. Maging alerto po tayo dahil anumang oras ay posible itong lumakas sa loob ng PAR. Batay sa aming pagtaya, lalapit ito sa silangang bahagi ng ating bansa. Base sa aming pagmonitor, makikita ang pagkilos nito pakanluran Hilaga. Inaasahan na ang bagyong tatawagin nating Ramil ay papasok sa ating PAR bukas, at sa pagsapit ng Biyernes, tuluyan na itong makakapasok at hahagip sa silangang bahagi ng Visayas. Kikilos ito pa Hilaga at dadaan sa Bicol Region, partikular sa Catanduanes. Mahahagip nito ang buong Bicol Region na magdudulot ng maulap na papawirin, pag-ulan, at posibleng pagbaha sa mga mababang lugar at pagguho ng lupa sa mabundok na lugar. Kapansin-pansin din ang lawak ng bagyong Ramil na hahagip sa buong silangang bahagi ng Luzon sa pagdaan nito sa coastal waters. Posible rin itong maglandfall sa Cagayan Valley Region at baybayin ng Babuyan Group of Islands at Batanes bago tuluyang tumawid ng ating kalupaan. Mayroon tayong dalawang senaryo sa dadaanan ng bagyong Ramil. Posible itong tumawid o maglandfall sa area ng Cagayan Valley Region, Apayao, at Ilocos Norte bago makalabas ng ating PAR. Kapag ito ay nasa labas na ng ating kalupaan at nasa kanlurang bahagi na ng ating bansa, mas lumalakas ito at posibleng maging typhoon category. Posible ang pagtaas ng wind signal sa mga apektado ng malakas na hangin. Base sa typhoon track para kay Ramil, maglalandfall ito sa Hilagang Luzon at tatawid sa kanlurang bahagi ng Luzon. Kikilos ito pakanluran timog, pababa ang pagkilos, na mas malaki ang potensyal na maraming maapektuhan na ating mga kababayan. Kung ito ay nasa hilaga ng ating bansa at tuluyang maging bagyo, at kikilos timog kanluran, mas marami ang posibleng matamaan ng bagyo. Kaya manatiling maging alerto at antabayanan ang mga bagong ulat na aming ilalabas para sa mga latest update ukol sa bagyong ating minomonitor. Malawak ang sakop ng hangin ng bagyong Ramil, pati na rin ang tinatawag na cone of probability. Sa pangalawang senaryo, mas malakas ang paghila nito ng hanging easterlies na makikita sa silangang bahagi ng ating bansa. Makikita din natin ang pagtawid nito sa kalupaan ng Isabela, Cagayan Valley Region, Kalinga, Apayao, Abra, Ilocos Norte, at northern portion ng Ilocos Sur. Kapag nasa kanluran bahagi na ito ng ating PAR, ay mas lumalakas pa ito at posibleng nasa severe tropical storm na sa aming Pattaya. Posible ang pagtaas ng signal number 3 at 4 sa mga dadaanan ng bagyong Ramil. Kaya para makaiwas sa malubhang epekto, pinaghahanda na natin ang ating mga kababayan dahil sa pagtawid ng bagyo sa ating bansa, lalo na sa Luzon area kung saan maglalandfall ang bagyong Ramil. Samantala, bukod sa bagyong Ramil na ating minomonitor, patuloy pa rin ang pag-iral ng hanging easterly sa silangang bahagi ng ating bansa na lalong nagpapalakas ng bagyo. Kaya manatiling maging alerto at updated sa mga bagong ulat panahon na aming ilalabas dahil anumang oras ay posible pa rin itong magbago ng daanan habang ito ay palapit ng ating bansa. Sa ngayon, maghanda po tayo ng ating kakailanganin sa pagdaan ng bagyo sa ating lugar upang mayroon tayong makonsume o magamit kapag tayo ay hindi makalabas ng ating mga tahanan. At kung sakaling nasa bahay na lugar, mas mainam na makipag-ugnayan sa inyong local government unit para sa mga hakbang sa paghahanda sa bagyong Ramil. Asahan natin ang malalakas na pag-ulan na dala nito kaya asahan din ang pagbaha at posibleng pagkakaroon ng pagguho ng lupa sa mabundok na lugar. Bukod sa bagyong Ramil na inaasahang papasok sa ating area of responsibility, mayroon ding hanging easterlies na umiiral. Isang low pressure area ang namataan sa silangang bahagi ng Baler, Aurora, sa layong 45 kilometro. Ang LPA ay nagdadala ng maulap na papawirin at kalat-kalat na pag-ulan sa silangang Luzon, kabilang ang Bataan, Zambales, Aurora, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Quezon Province, at Camarines Norte. Sa kasalukuyan, mahina ang potensyal nito na maging isang ganap na bagyo at maaaring mawala habang tinatawid nito ang kalupaan. Lagay ng panahon sa Luzon. Dahil sa epekto ng LPA, inaasahan ng maulap na papawirin at kalat-kalat na pag-ulan sa Isabela, Aurora, Nueva Ecija, Pampanga, Bataan, Bulacan, Quezon Province, Cavite, Metro Manila, Camarines Norte, Laguna, at Batangas. Pinapayuhan ng mga residente sa mga lugar na ito na maghanda para sa posibleng pag-ulan.
Sa Hilagang Luzon, partikular sa Batanes, Buabuyan, Cagayan Valley Region, Apayao, at Ilocos Norte, asahan ang bahagyang maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, maaaring magkaroon ng mga thunderstorm, lalo na sa hapon at gabi, dahil sa umiiral na hanging easterlies. Kabilang dito ang Abra, Kalinga, Ilocos Sur, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, La Union, Quirino, at Pangasinan. Temperatura sa Luzon. Inaasahan ng mainit na temperatura sa umaga. Sa Lawag, posibleng umabot ang temperatura sa 25 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Tugigaraw, 24 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Baguio, 18 hanggang 25 degrees Celsius. Sa Metro Manila, 25 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Tagaytay, 23 hanggang 30 degrees Celsius at sa Legazpi, 25 hanggang 29 degrees Celsius. Lagay ng panahon sa Visayas. Sa Visayas, asahan ang bahagyang maulap na papawirin na may mataas na tsansa ng pag-ulan sa hapon at gabi sa Eastern Samar, Samar, at Northern Samar. Ito ay dulot ng pinagsamang epekto ng hanging easterlies at LPA. Sa Aklan, Capiz, Iloilo, Antique, at Guimaras, inaasahan ng maaliwalas na panahon sa umaga na may posibilidad ng localized thunderstorm sa hapon at gabi dahil sa hanging easterlies. Kabilang din dito ang Negros Islands Region, Cebu, at Bohol. Temperatura sa Visayas. Sa Cebu, posibleng umabot ang temperatura sa 25 hanggang 31 degrees Celsius. Sa Tacloban, 26 hanggang 30 degrees Celsius at sa Iloilo, 25 hanggang 31 degrees Celsius. Lagay ng panahon sa Mindanao. Sa Mindanao, inaasahan ng maaliwalas na panahon sa umaga, ngunit dahil sa patuloy na umiiral na hanging easterlies, asahan ng bahagyang maulap na papawirin at kalat-kalat na pag-ulan sa hapon at gabi. Pinapayuhan ng mga residente sa Zamboanga Peninsula, ARMM, Socsargen, Northern Mindanao, Caraga Region, Davao Region, Tawi-Tawi, Sulu, at Basilan na maghanda para sa biglaang buhos ng ulan. Temperatura sa Mindanao. Sa Zamboanga Peninsula, posibleng umabot ang temperatura sa 26 hanggang 33 degrees Celsius. Sa Cagayan, 24 hanggang 32 degrees Celsius. Pinapayuhan ng mga residente sa Davao na mag-ingat sa matinding init ng temperatura na posibleng umabot sa 25 hanggang 34 degrees Celsius. Ugaliing uminom ng maraming tubig upang manatiling hydrated. Lagay ng panahon sa Palawan. Sa Palawan, inaasahan ng maaliwalas na panahon sa umaga, ngunit may mataas na tsansa ng pag-ulan sa hapon at gabi dahil sa mga thunderstorm. Temperatura sa Palawan. Sa Puerto Princesa, posibleng umabot ang temperatura sa 27 hanggang 33 degrees Celsius. Sa Kalayaan Islands, 25 hanggang 31 degrees Celsius. Lagay ng panahon sa karagatan. Sa kasalukuyan, walang nakataas na gale warning sa anumang baybayin ng ating karagatan. Gayunpaman, pinapayuhan ng lahat na maging alerto dahil may minomonitor na LPA na posibleng maging bagyo sa mga susunod na araw. Asahan ng mataas na pag-alon. Sa ngayon, banayad pa ang pag-alon kaya malaya pa ring makapaglalayag ang mga mangingisda at iba pang gumagamit ng sasakyang pandagat. Manatiling nakatutok sa mga susunod na ulat panahon para sa mga pagbabago. Para sa karagdagang impormasyon, mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga latest updates tungkol sa lagay ng panahon sa ating bansa. Para sa karagdagang impormasyon, pakinggan po natin ang ating kasamahan na magbabahagi ng mahahalagang detalye. At base nga sa ating analysis, posible nga itong maging isang ganap na bagyo sa pagitan nga ngayong gabi hanggang sa Sabado. At maaari din itong makapasok na sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility by Thursday or Friday. Mayroon din tayo nakikitang dalawang senaryo. Una, maaari itong tumahak dito sa may parte ng extreme northern Luzon, kung saan maaari itong direktang apektuhan dito sa may parte ng Batanes at Babuyan Islands. Yung ikalawa namang senaryo ay maaari itong dumaan dito sa kalupaan ng northern Luzon. At kung naalala nga natin yung naging track nung nakaraang bagyo na si Paulo, maaaring maihalin tulad yung magiging posibleng track nitong nakikita nating low pressure area, kung saan dumaan nga ito or pumasok dito sa may parte ng Aurora at Southern Isabela, dumaan dito sa may parte ng Northern Luzon at lumabas dito sa may parte ng Ilocos Region. Bagamat sa ngayon ay marami pang maaaring magbago dito sa magiging track nitong low pressure area, ay patuloy pa rin tayong mantabay sa mga updates. Ang araw ay lulubog ng alas 5:37 ng gabi at sisikat naman alas 5:47.